Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading, Leo. This reading is for the month of November. Love reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, hindi lahat ng Leo maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Leo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, huwag niyong tawanan. Joke lang. Kasi, may mga iba tumatawad. Anyways, I understand. Bashers will always be bashers. But anyway, if hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Leo, I'm going to pull an oracle card. And this is Situations Oracle card. Okay? Leo, love reading for the month of November. Sun, Moon, Rising, Venus. History. Past happened. So, might be may kilalaman dito about X. Past situation, so something history noon, mga nangyari noon. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, months of November. I want to be more than friends. So, baka ano mo to, ex mo, na parang naging kaibigan mo na lang, and might be itong person na to is gusto niyang maging kayo ulit, hindi lang basta friends na lang. So, parang siguro gusto niya na maging kayo ulit. So, tignan natin. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Remember guys, pag hindi nyo naiintindihan yung reading, that would be mean na hindi to para sa inyo. Okay? Kasi kung para sa inyo yung reading, makakapag-focus kayo at maintindihan nyo, mararamdaman nyo na yung reading na parang nabivisualize nyo yung nangyayari and parang nangyayari sa inyo. Parang ganun siya. So, pero kung hindi para sa inyo yung reading, maguguluhan talaga kayo sa reading. Hindi nyo magigets kung ano, bakit ganyan, bakit ganito, parang bakit ang gulo ng reading, kasi ibig sabihin hindi yun para sa inyo. Okay. So, parang yun na nga yung nangyayari dito. Parang yung person na to, parang gusto niyang mag-move forward towards with you again. This is an ex. Wait lang. Ex to na mahal ka pa din. Pero, parang anito na kayo, nasa point na kasi kayo na friends na lang kayo. Siguro para sa mga bata o may mga anak siguro. Kasi parang married kayo nito before eh. Or meron talaga kayong commitment before. And then naghiwalay kayo and this time around nag-usap kayo siguro para sa mga bata. And then naging friends na lang kayo. Pero itong person na to, kaya nung sabi niya, I want to be more than friends. Kasi gusto niya mag-move forward towards with you. And this is where you are right now. Parang this person having ideas about
mag-proceed na naman sa'yo. Could be. See, sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa, syempre, sa pag-uusap niyo siguro about sa support sa bata or whatever it is, siguro nahulog siya sa ibalik. Kasi, matagal din siguro kayo nagsama, mga ganung mga bagay, mahal ka pa din niya. Hindi, siguro yung nangyari sa inyo before, hindi niya din nagustuhan yun. Hindi niya ginusto yun. Siguro ayaw niya na lang siguro ng gulo, ayaw niya lang ng away, kaya nangyari yun. And right now, siguro, parang, nakaramdam siya ng pagmamahal ulit sa'yo. And parang gusto niya ulit mag-offer sa'yo ng love. Yet, nasa point pa siya ngayon of confusions. Kaya dito is like, he wanted to, he's having some ideas on coming back to you. Pero parang napipigilan siya siguro dahil sa baka ayaw mo na, baka nakamove on ka na, baka okay ka na, at baka mapahiya lang siya at hindi mo siya tatanggapin. Kasi alam niya before kasi napagod ka talaga sa mga pinagdaanan ninyong dalawa. So, ang potential challenge dito or mga challenges dito is yung hindi nyo na pagkakaroon ng away ulit. Kasi feeling ko ang nangyari sa inyo before is para bang meron na din, I don't know kung bakit. Kasi this could also be like nagkasakitan na kayo before eh. Sa pagsasama ninyo, pwedeng physical, emotional, basta meron na ditong nakakapagod na naaway. Umantong na kayo sa noon. So ito yung parang challenges na if ever man na magkakabalikan kayo ulit, mangyayari pa ba to or hindi na? Paano hindi na mangyayari to or something like that? So kaya nagiging challenge to siya. So, ano yung kailangan mong i-focus dito is I think the new beginning or yeah, this is the parang positivities na nangyayari sa inyo ngayon ng person na to. Parang about sa children ninyo, na happy yung mga anak ninyo, or about sa mga magagandang nangyayari sa, kumbaga, wag na lang mag-focus into the past kasi sabi nga, past happened, past is past. So, focus on what is happening right now. And, let's see. And, I think para na dento, para hindi na masyado maging challenging yung ano ba tawag dito, yung pagbabalik could be. Hindi na masyadong challenging. Kumbaga, pag it has a lot of excitement could be. Kasi may nakikita pa kasi akong potential na new beginning or victory dito sa pagsasama ninyong dalawa. You know why? Kasi namimiss nyo naman yung isa't isa. So, parang gusto niya na bumalik sa'yo, ayusin to. Kasi, isa pa, namiss niya yung mga nangyayari sa inyo before. So, namimiss ka niya. Wait lang ha, para. Kasi, nag-uumaga na kasi. Anyway, masyado kasi akong busy sa private reading. Daming nag-a-avail ng private reading. Anyway, sabi nga dito is like may potential na magkaroon kayo ng second chance again with this person. So, ano yung past ninyo? Sabi ko nga is masyado siyang stressful yung past ninyo. Masyadong madaming na iniisip, gumulo, sumasakit yung ulo, nag-aaway palagi, and hindi na parang magulo na. So, siguro dumating natin sa point na parang parang gusto ko muna ng peace of mind. Gusto ko muna magpahinga. Pahinga muna tayo, parang ganun, until sa nagiwalay na kayong dalawa. Ito yung nangyari sa inyo in the past. Let's clarify. Okay. Dahil na din sa mga bagay na
may mga clarity siguro dito about sa mga tinatago siguro ng person mo or vice versa. And bumigat talaga yung problem ninyo before. Parang feeling na isa dito sa inyo, either ikaw is pasan na pasan yung problema, and parang miso lang, I just really want to drop it off and walk away. Parang nakakapagod na. Kasi there's a possibility may physical na din dito eh. So, hindi mo na na-appreciate yung pagsasama. Kaya, hanggang sa nawala na ng gana, hanggang sa hindi na siya masaya, hanggang sa naghiwalay, siguro nag-ano na talaga kayo na maghiwalay na. So, ito yung kasi nangyari before. Kasi parang feeling ko, hindi ko man dito masasabi na may issue talaga kayo about cheating, but could possibly, pwede din na hindi lang yon dahil na din sa mga ibang kaawayan ninyo, pwedeng money, pwedeng ganun, expenses. So, parang naging ano na talaga siya, stressful na. So, yung strength mo dito right now is, I think, yung bang goal mo sa buhay, parang you wanted to reach your goal. You wanted to might be successful. You wanted na have some freedom in life. So, parang kung sasagutin mo siya ulit at magsasama kayo ulit, magkakabalikan kayo ulit, if iisipin mo na ikakasaya to ng might be mga anak mo, or may mabubuo kayo ulit, but then, paano yung pangarap mo? Kasi iniisip mo din dito na, paano pag babalik ako sa kanya at hindi ko na matutupad yung freedom ko, kumbaga yung pagiging single mo in a way, kasi single ka dito, ito yung strength mo ngayon eh, single ako, free ako, kahit anong gawin ko, gusto ko, ginagawa ko. Eh, pag bumalik to siya, syempre magkakaroon niya na yan differences. So, parang baka mababalik nga talaga dito sa point na ma-hold ka na naman, or mayroon nang magdedesisyon na naman para sa'yo, or iba kasi talaga yung meron kang partner at iba yung single ka and free ka sa lahat. So, ito yung worries mo din. Parang ito yung pinanghahawakan mo ngayon kung bakit siguro hindi mo pa siya sinasagot, or parang sa point na hindi ka pa bumabalik sa kanya. Pero may possibility kasi na magkakabalikan din kayong dalawa in the near future. Kasi, hindi din siya madali. So, near future, matagal pa to. Hindi siya pwede, baka November. Kasi November, December, o para sa Christmas, magkakapatawaran. So, there's a possibility kasi na magkakaayos pa din kayo. Kasi feeling ko, ipapakita naman kasi ng taong ito, yung pagiging responsible niya. Kaya nga siguro kayo naging friends eh. Kasi nakikita mo siguro kung gaano siya supportive sa mga anak ninyo or sa anak ninyo, sa'yo, parang ganun. So, parang nandyan pa din siya kahit iwalay na kayo. Kaya kayo naging friends. So, parang, though hindi ka sure talaga, kasi may mga different option ka when it turns into decision. Kasi nga iniisip mo, yung pagiging single mo, yung may freedom ka, free ka lumandi, or freedom makipag-friendship, or what, free ka sa mga gusto mong gawin, saan ka pupunta. Dito ka hindi sure kasi umalis na eh. Kumbaga tapos na, umalis na. Then, okay na sana ako. Naka-move on na. Kaya nga pinatawad na kita, kaya naging friends na kayo. Kasi you have already accepted and forgive. And kaya, move forward na. And ngayon, bumabalik siya sa'yo. Meron kang a bit of fear could be here na baka sasaktan ka na naman ulit. So, pero, sabi ko nga, in the near future, baka magkakaayos pa din kayo. Why? Because of, with this, 3 of Cups. Magkakaayos pa din kayo. Kasi bakit? Nandyan pa din naman yung pagmamahalan ninyong dalawa. Hindi nawala yun. So, kasi nakikita ko din dito yung paparating sa sitwasyon ninyo. May nakikita ko dito yung paparating na pagkaayos could be sa marriage ninyo. Kasi this is a marriage card eh. So, parang answered prayers, parang
like pagbabalikan, you know, unity, parang ganon. So, ito yung approach, new beginning. Though, I can see here, meron pa rin na mga, parang binabalik na yung mga nakaraan, yung sparks, yung happiness, mga memories. Kaya nga nahulog siya balik sa'yo. Kahit ikaw naman din, nahulog ka din balik sa kanya. Though, meron pa talaga dito mga unsureness on your part. Pero, nandun na, nararamdaman mo na. And I can really see here, parang new beginning, progress and new beginning sa pagbabalikan na to. Kasi, what you don't know is, mahal nyo pa rin talaga yung isa't isa. So, mahal nyo pa rin talaga yung isa't isa. So, parang, true friendship na ng mag-ex that you thought na could be friends na lang talaga, but you never know na yung friendship pala ngayon na yun is parang magbubuklod sa inyo balik. So kasi may nararamdaman pa talaga kayo sa isa't isa. So what you need to, what is your hope here is you are hoping for a great changes talaga. Yung kumbaga mag-guide kayo ni God, mag-guide kayo ng universe na towards a greatness of sa pagsasama ninyo. This is your hope. Yung parang hindi na mababalik pa yung nakaraan. Kung magsasama man kayo ulit for the second time around, gusto mo it's parang ano na talaga, yung maayos na talaga this time around. But what you fear here is, let's see, na baka itong pagbabalikan ninyo is baka magdadala na naman sa'yo ng parang kamalasan. Kasi, honestly, ngayon na nag-move on ka, ngayon na okay ka, single ka, wala kang problema eh. I think wala ka even problema sa finances. Wala ka even problema about that. So, yun yung fear mo na baka magdadala na naman to ng kamalasan sa'yo. Magbibigat na naman yung problem. Baka sabihin na natin, mag-cheat na naman siya. So, this time around, there is a possibility in the future, in the near future, magkakabalikan kayo ulit. But you will going to be observant dito. Para bagang hindi ka na sobrang nagtitiwala na, same as before. Parang masyado kang always looking for an answer, looking for parang stalk your person, parang looking for some clarities, parang nagmamasid, nagmamanman. So parang awake, parang ano ka na kasi, aware ka na sa mga pwedeng mangyari. So but then meron namang new beginning talaga na mangyayari sa'yo. Meaning this person is meron talaga sa kanyang willingness na to do the action to prove you na gusto ko nang ayusin to, gusto ko nang mabuo to. I really want to offer you new beginning na talaga. So, yung mas-save na natin tong pagsasama na to. Kaya nga I want to be more than friends. And past is past. Gusto kong maayos tayong ulit. So, the possible outcome here is there is a possibility of some realization, pag-aayos, as you can see with this card, kahit judgment card to, para kumbagang napag-usapan, na-share na yung mga lahat na nabuhos na yung mga gustong i-share, gustong sabihin, hinanakit noon, pinag-usapan na at inayos na. And parang tinuldukan na yung mga problemang yun. And this time around sa pagbabalikan natin, ayusin na natin to. Parang ganun. See? Because I can really see here a new beginning. This is the marriage card. This is the responsibility. And also the new beginning na papasok na sa inyo with the full card. Parang this is the new life na new na chapter of your marriage could be. So, hindi talaga mawawala yung away, hindi talaga mawawala yun. Nandyan talaga yan kasi may mga tampuhan talaga yan, may mga arguments, pero parang
yung mga napag-usapan nyo, promise na tutuldukan na natin yung nakaraan. At this is our new chapter na. Yun na yung mangyayari talaga. Kumbaga, dapat walang magbabago doon. Dapat panindigan ninyo yun. Dapat tuparin ninyo yun. Both of you, not only the other person, yung kung sino nagkamali before. Kasi hindi naman talaga sa pagsasama sa kahit pa second time around, hindi ibig sabihin happily ever after na to. Magkakaroon at magkakaroon pa rin kayo ng mga conflicts, hindi man about third party, could be money still, or sa mga differences or something. Pero dapat mananatili pa rin kayong buo dahil sa mga promises ninyo na ayusin na ang lahat. So, may nakikita pa rin talaga ako dito ang pagbabalikan. So, you might be dealing here with kay Leo. You might be dealing with Aries, Gemini, or Virgo, or you might have that in your chart, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless.